Ito pala problema nito. Magalaw yung display. Lumiliwanag tapos lumalabo. So, ayan, no. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Meron na naman tayong gagawin ng ngayon na isang CRT TV, 14 inches. Bali, Sony yung kanyang brand. Bali, ang problema nito ay may display naman siya pero magalaw yung ano niya, yung display. So, minsan iilaw, minsan lalabo yung ilaw niya, tapos kumukurap-kurap. So, ayan. Bali, itong TV nito is Sony na Triniton at Trinitron 14 inches. So, sabi ng may-ari, hindi na raw nila magamit. So, ayan, saksak natin para malaman natin kung anong problema niya. Tapos, power on natin. So, ayan, naka-power on na yan. Tingnan lang natin indicator niya. So, ayan, nag-usulit na siya. Tapos, antayin natin yung display niya. So, ayan yung display niya. So, may display naman siya kaso kumukurap-kurap yung ano niya. Pag may video na siya, hindi na maintindihan yung tao dun sa ano. Bali, boses lang yung maliwanag. So, ayan. Bali, ito yung gagawin natin. Troubleshoot natin kung ano yung naging problema sa kanya. Bali, buksan muna natin para makita natin yung board o yung doon sa loob para malaman natin kung ano yung dahilan ng kanyang pagiging hindi normal ng video niya. So, marami kasing dahilan yan. Minsan, ang dahilan yan sa jungle IC, minsan naman yung ano niya, yung supply. So, ayan. Bali, buksan natin. Ayan, nabuksan na natin. At napakaraming alikabok sa loob. Punong-puno ng alikabok. So, ayan, yan yung tinatawag ng ibang technician na pwede nang pagtaniman ng kamote yung loob ng ano. Ayan, sa sobrang dami ng alikabok, halos di na makita yung mga pyesa. Napakaraming alikabok. Siguro matagal nang hindi nabuksan to. Matagal nang hindi napapagawa. Sabi kasi ng may-ari, hindi na magamit. Kasi ganun nga yung display niya. Kaya ang gawin natin, linisan muna natin para makita natin yung mga piyesang sira o yung may mga problemang piyesa para mapalitan natin. So, kailangan nating i-brush muna. So, wala akong malaking brush. Ito lang yung gamit ko, medyo maliit. So, ayan, hugutin natin yung board. So, ayan, maalikabok pa rin kahit medyo nalinis na natin. So, linisin pa natin yan para lumitaw yung kanyang mga pyesa. So, ayan, napakaraming alikabok. Ayan. So, ayan, medyo malinis-linis na siya. Tapos, i-troubleshoot natin. Ayan. So, ang gawin natin, bago tayo mag-voltage checking, ang gagawin natin, mag-reheat muna tayo o mag-resolder tayo. Kasi nakakita ko dito sa board, ang mga ano niya, yung mga paanong pyesa niya, may mga tangat na. Tapos, check natin kung okay na siya. So, ayan, ihinang muna natin. Ayan. Bali, rate muna natin. So, dito muna tayo sa power supply section. Tapos, doon sa ating vertical. Saka doon sa ating horizontal. So, mamaya, i-check natin yung voltahe niya, kung anong voltahe niya. So, bali, ang ano nito, ang B+ ng ganitong TV na Trinitron, 14 inches, bali, ano siya, 115 volts DC yung ano niya. So, ayan. Bali, tingnan natin. So, ang gawin natin, mag-voltage checking tayo. So, ayan.
Ayusin lang natin yung ating tester. So, tapos yung isang test probe, ilagay natin doon sa ating body ground, yung silver na wire dyan sa, sa gilid ng TV. Tapos sukatin natin yung B+ niya. So, ayan. Dito tayo sa, sa resistor. So, ayan. Magalaw yung niya, yung supply niya. Ayan, magalaw. Hindi masyado makita sa tester kasi medyo malabo na. Pero magalaw yung supply niya. So, ayan, yung sa ating heater. Tapos yung sa, natin, yung sa B+, magalaw din. So, ibig sabihin, hindi pa rin nagbabago yung picture do yung yung display pag ganyan. So, ganun pa rin 'yon. So, kaya ang gagawin natin, hahanap pa tayo ng iba pang pinanggalingan ng sira. Pwedeng sa mga capacitor 'yan. Pwedeng doon sa ating jungle IC at pwede rin doon sa ating anode cap pag kinalawang 'yan yung niyan. So, ayan ang gawin natin. Hanap tayo ng i-trace natin yung mga capacitor niya. Tingnan natin. So, ayan. Bali, hanapin natin. Baka may sirang capacitor na dyan. So, gamit lang tayo ng analog tester para hindi na natin baklasin yung yung capacitor na isa-isa. So, kapag pareho yung reading niya o walang reverse, sabihin malaki ang chance na may sira yung ganong capacitor. So, ayan, check lang natin yung mga capacitor. Ayan. Ayan, check natin. Tapos, yun dito sa may paligid ng vertical output natin. So, tingnan natin. Hanapin natin yung ibang mga capacitor dyan. So, ayan. So, at kung bago nga pala kayo sa aking channel at napadaan lang kayo, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video i-upload ko. At i-share nyo na rin sa iba para yung iba may matutunan din at magkaroon din sila ng mga idea sa pagre-repair ng mga ganito. At sa pagre-repair din ng iba't ibang mga bagay, mga gamit, mga appliances, mga pangkaraniwang ginagamit natin. So ayan, may nakita tayong isang capacitor na na wala siyang reverse. So ayan, tatanggalin natin 'yan. So bali dalawang capacitor. Ayan, baklasin muna natin para malaman natin kung sira ba talaga siya. So kapag ganyang madilim ang madilim minsan malabo na yung niya, minsan bumababa yung ating supply. Lalo na yung ating 280, minsan naman humihina yung ilaw ng ating heater yan. So ayan, bali 470 UF, 25 volts yung niya, yung value. So magkatabi sila. Kalapit yan ng ating vertical IC. So ayan, tanggalin na natin. Malapit doon sa ating flyback yan, malapit sa H out. Doon sa ating horizontal. So ayan, tanggalin natin yung isa pa. Bali dalawa. Ayan, nahulog pa. Bali kunin lang natin. So bali pareho yung kanyang value. 470 microfarad, 25 volts. So ayan, hanap. Ito yung bago na ikakabit natin. 470 microfarad, 25 volts. So ayan, palitan lang natin. Tapos hinangin natin. Ayan, bali ayusin lang natin yung mga paa para maayos nating mahinang. Ayan, ayusin lang natin. Tapos hinangin natin. Ayan.
Dahan-dahan lang din sa paghinang kasi baka malagyan ng tingga yung ibang linya niya at mag-short. So, lalong lalaki yung sira. Ayan, putulin natin yung mga paa. Ayan. So, tapos resolder ulit tayo. Kasi may nakita pa tayong kailangan na medyo umangat na mga hinang. Ayan. Ayusin natin. Ayan, dito yan sa may tuner. So, malapit doon sa kanyang supply na 30 volts DC. So, ayan, tanggalin din natin yung capacitor na yung filter capacitor ng B+. Para sigurado tayo. Kasi yan minsan ang dahilan kaya bumababa yung ating supply dahil mahina na yung ating capacitor. Pero kung matitest mo yan doon sa bago mag-capacitor, kompleto naman yung yung supply niya. Pero pagdating dito sa niya, doon sa mismong pupuntahan niya, mababa na yung supply niya. So ayan, bali 100 microfarad, 160 volts yung kanyang value. So hanap tayo ng pamalit dyan. Meron pa naman tayo. So ito, hanap tayo rito. Ito, hanap lang tayo. Ayan. Karamihan kasi ng TV, ng mga lumang TV, katulad ito CRT, ang karamihan ginagamit dyan, lalo na sa second filter capacitor natin, yung secondary ay yung 100 microfarad, 160 volts. So, yan ang karaniwan na ginagamit dyan. So, ayan, ikabit lang natin. Tapos, pagkakabit natin, hinangin natin para pagkatapos niyan, mag-voltage checking tayo sa sa secondary para malaman natin kung okay na yung supply niya. So, ayan, hinangin natin. So, maraming salamat nga pala sa mga walang sawang na sumusuporta sa ating channel at sana patuloy niyo pang suportahan at panoorin yung mga videong ina-upload natin at ganun din po para sa kaalaman din ng iba at matuto rin sila ng mga ganito kahit mga basic lang, marami tayong matututunan. So ayan, mag-voltage checking muna tayo. So lagay natin yung ground doon yung test probe natin sa ground. So ayan, ipasak lang natin. Tapos yung ating positive test probe, yun yung gagamitin natin. So ayan, tingnan natin. Check muna tayo dito sa may B+ niya. Tingnan natin. So hanapin lang natin. So dito yung B+ niya. Tingnan natin. So ayan, 114. 114 yung niya. Tapos yung collector, tingnan natin collector niya kung tama. So ayan, bali 115 sa collector ng ating transistor output. So tingnan natin yung niya. Ayan yung collector. 115. Tapos yung niya, yung 200 niya, yung 180 to 200 volts niya. So, tingnan natin. So, ayan, 182. So, pasok pa rin naman yan. So, huwag lang bababa pa dyan. Tapos, yung ating vertical, tingnan natin. Dapat nasa 10 volts yan o 12 volts. So, ayan, 10 volts meron. So, tapos yung isa pa. Tingnan natin, sukatin natin doon sa kabilang paa. So, tingnan natin. Doon sa ating vertical IC. So, ayan, meron siyang 12 volts. So, ibig sabihin, okay na yung ating yung ating vertical. So, dito naman tayo sa ating tuner. So, ayan, mayroong 30 volts yan. Tingnan natin. Ayan, meron siya, 28. So, pasok pa rin naman yan. So, okay pa naman. So,
Ito yung ating mga yung mga voltahe. Baba ng konti pero pasok pa rin yan sa kanyang yung kailangan niya. So ayan, tingnan natin yung heater kung meron. So may heater siya pero hindi makita sa camera. Pero merong merong heater. So, tingnan natin yung display niya kung meron. So ayan, okay na siya. Hindi na gumagalaw yung niya. Hindi na gumagalaw yung picture niya, yung display. So ang gawin natin, ibalik na natin yung board niya. Tapos ilagay na natin yung cover. Bali, ayusin lang natin. So kanina napaka-alikabok. Ngayon, medyo nalinis na natin. Medyo nabawasan natin ang alikabok. Kasi minsan, yung mga alikabok na yan yung nagpapasira doon sa mga appliances natin. So, minsan nasusunog. Minsan naman, naglulos contact na yung mga niya dahil sa mga alikabok. Kumakapit doon sa mga panang ating mga pyesa. So, ayan. Ikabit lang muna natin yung mga tornilyo niya para ma-testing na natin. Ayan. So, ito kasi mga sinaunang TV. Pero ginagawa pa rin ng mga may-ari, pinapagawa pa rin nila pag nasira. Kasi siguro may mga sentimental value to. So, ayan, testingin na natin kung okay na siya. Tapos gamit tayo ng remote. Walang sariling remote o kaya dito muna tayo sa cellphone. So, ayan. Yung asawa ko yung nagre-remote. Ayan. So, okay na siya. Hindi na magalaw yung display niya. So, malinaw na rin yung display niya. Hindi katulad kanina na namamatay-matay. Wala-wala. Lalabo yung TV pero may boses. Ito, okay na siya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, ay subscribe nyo naman yung channel ko at hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. At i-search nyo na rin sa FB page ko sa Facebook. So, narito naman yung pangalan niya, Mandy Imperial Zapanta. So, ganun din sa FB, sa FB page at ganun din po sa YouTube. So, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik mga kaibigan.